Dinamay pa si Nurse Even. I love you. Tingnan natin yung reaction niya. Lagyan natin ng heart. Baka magulat to. So kung maalala nyo, nag-post ako sa Facebook page ko and nagsabi ako doon ng next content ko, truth or consequence. NANI?! So naglagay kayo doon ng mga questions nyo and yung kaakibat na consequence kapag hindi ko sinagot yung questions. Mga tanong nyo, ang halay ng iba, hindi nyo na ako nirespeto. In fairness, may mga nagtanong doon ng mga medical questions. Sasagutin ko rin yun. So without further ado, gawin na natin tong kalokohan na to. Let's start. Oh, have you ever had a mistake while doing an operation without telling anyone? I think, ako inamin ko. Sa several na procedures na nagawa ko na, of course, imposibleng kahit isa doon hindi ako nagkamali. Of course, hindi naman ako perfectong doktor. I make sure hindi yun makaka-apekto sa output na mangyayari sa patient. And of course, kung nagawa ko yung mistake na yun, dapat gawa ko rin agad ng immediate solution and dapat hindi ako magpapanik kasi pag nagpanik ako, of course, ang end result nun, sunod-sunod na. Puro mali na yung magagawa. Pwede mag-deteriorate yung condition ng patient. So, dapat relax lang and presence of mind. Kung meron kang maling kung mag-snap pero support. And of course sa dulo, explain ko sa pasyente yung procedure and tatanungin ko siya kung kamusta siya, kung nakatulong ba yung ginawa ko sa kanya, nakabuti ba sa kalagayan niya. Kasi dun mo malalaman kung naging helpful ba yung ginawa mong procedure dun sa pasyente or para ka lang nagsayang ng oras. May nasampal ka na bang nurse or patient? Grabe na yung mga tanong nyo. Wala naman, ba't ako mananampal ng patient? Tsaka nurse, ba't ako mananampal ng nurse? Here you go, 8,000. Sabihin mo na lang yung reason ba't siya nagagalit. So, lahat naman nadadaan sa magandang usapan. Being a doctor, what's the most painful scenario that you have been through in front of the patient? So, during my clerkship, hindi ko makakalimutan siguro yung first encounter ko ng patient na nagko-code, meaning yung CPR, tapos andun yung family members nila. And I have to talk to the family members kung ano yung ginagawa namin. And yung first encounter ko nun, yun yung pinakamasakit na nangyari kasi first time pa lang, hindi ko alam kung paano ko i-explain ng maganda dun sa patient. Pero I have to do it kasi it's my duty. My duty. Tagalog na lang. Kasi duty ko yun as a doctor. As long as naparamdam mo sa pasyente na naintindihan mo or nag-express ka ng empathy mo sa kanila. So gawin natin ang consequence. Delikado yata. Kayo sasamahan nyo Dinamay pa si Nurse Even. Love you. Tingnan natin yung reaction niya. Lagyan natin ng heart. Baka magulat to. Eto, sakto. Hindi ko na sasagutin. Inom na lang ako ng 1 liter na water. Spontaneously. Walang daya. Absolute. Ito na yung bote na binubuksan ko. Thank you kasi na-hydrate ako. Mahirap din pala. Sakit sa tiyan. Guys, huwag nyo gagawin to kasi kapag uminom kayo ng tubig na marami, kunyari ito 1 liter na sunod-sunod, pwede kayo masuka. We sell yarn. Kasi yung capacity ng stomach nyo is limited lang. Tapos bibigyan nyo ng maraming water bigla, pwedeng i-reject yun ng stomach nyo. Yes! Woo! Question. Ken Tolentino, have you ever been attracted to a patient and asked her if she's single? Hindi pa naman. Siyempre, iniiwasan yun as medical professional. Siyempre, hindi natin alam yung mga pasyente. Yung iba dyan, baka na-offend minsan. Tapos may mga patients na medyo conservative. So, siyempre, as a doctor, pinagkakatiwalaan ng patient sa'yo yung buhay niya. So, if nagtanong ka ng mga ganon na medyo crossing the border, of course, hindi maganda yun. Question, bakit ayaw nyo kumain ng spaghetti sa hospital lalo na pag holidays? Bawal ang spaghetti and any pasta sa hospital kasi meron kaming paniniwala. Since ang spaghetti and any pasta, lalo na yung pancit, pampahabayan ng buhay. So meron kaming paniniwala na kapag kumain kami niyan, matatoxic kami. Ibig sabihin, magkakaroon ng patient surge, dadami yung dadating na pasyente. Kapag nangyari yun, mapapagod kami. Magagalit kami doon sa kumain ng pancit kasi siya yung dahilan kung bakit kami na-toxic. What's the scariest experience you have encountered inside the hospital? So, ICU story ulit. ICU rotation ko nung internship. Merong kumakalat na story doon. Napapasa-pasa per batches na merong batang may bola. Batang may bola na kulay red. And nagpapakita yung bata na yun sa mga patients na malapit na mag-expire.
pag sinabing mag-expire, malapit nang mamatay. So, meron akong patient na critical na, complicated na diabetes with multiple organ complications. Yun na lang. And around 2 a.m. or 3 a.m., I need to monitor again that patient kasi for the entire week, hindi siya nagsasalita. Pero for that moment, nagsalita siya and sinabi niya, sino yung bata? Walang tao doon sa room. Kami dalawa lang doon. Salita siya. Sino yung bata na nandyan? So ako, sabi ko, ma'am, mag-monitor lang po ako. Wala naman po tayong kasama dito. Tayong dalawa lang. So sabi niya, hindi, merong bata. May bola na kulay pula. Bola na kulay pula. All that time, for all that, Tagalog na lang. Before ko yung na-experience, yung day na yun, ang inisip ko doon sa batang may bola na yun is parang chismis lang, parang napapasa-pasa lang na storya para maging exciting sa ospital. Pero nung time na yun, specifically binanggit niya yung kulay red na bola. Sobrang, what are the odds, di ba, na kulay pula rin, tas bata rin. Sinerch ko yung case niya. So meron na siyang diabetic ketoacidosis. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng komplikasyon yung diabetes niya na yung dugo niya pumapangit na. So ibig sabihin, madumi na yung dugo niya. So kapag pumasok na yun sa utak niya, yung maduming dugo na yun, nagkakaroon na siya ng hallucinations. Ang ibig sabihin nun, yung nakikita niyang bata na may bolang pula is part ng hallucinations or part ng physical manifestation nung disease niya. So yun na lang inisip ko. Pero hindi may paliwanag dun is bakit kulay pula rin. So ibig sabihin ba lahat ng patients na nandun pare-pares yung hallucinations? Hindi ko alam. Try mo na bang mag-masturbate sa ospital? Ay nako. Hindi. So I guess diyan ko natatapusin ang video na to. Again, sana marami kayong natutunan and sana nag-enjoy kayo. Kung nag-benefit ka dito, please like, share, and subscribe. Lalo ka na, hindi ka pa nagsusubscribe. Once again, I'm Doc Alvin Francisco, signing out.